Salamat sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng tamang pagkain ng baboy para sa kalusugan ng bato. Marahil ay narinig na ninyo ang kasabihang, lahat ng bahagi ng baboy ay nakakain at masustansiya. Ang baboy ay naging bahagi na ng hapagkainan ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Mura ito, madaling bilhin, at maaaring lutuin sa daan-daang masarap na paraan. Bata man o matanda, iniisip ng lahat na walang masama sa pagkain ng baboy. Ngunit ang katotohanan ay nakakagulat para sa marami. Hindi lahat ng bahagi ng baboy ay mabuti para sa kalusugan, lalo na para sa mga may mahinang bato. Noong nakaraang taon, nakilala ko si Mang Tonyo, isang 60 anyos na pasyente mula sa Cebu. Pagkatapos ng kanyang check-up, pinayuhan siya na maging maingat sa kanyang dieta. Ngunit pag-uwi niya, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagkain ng iba't ibang lamang loob. Iniisip na kung ano ang kinain mo, iyon ang pakinabang mo. Ang pagkain ng utak ay para sa utak, ang pagkain ng bato ay para sa bato, at ang pagkain ng balat ay para sa makinis na balat. Ito ay parang makatuwiran, ngunit pagkalipas ng ilang buwan, sa kanyang follow-up check-up, ang resulta ay nagpakita ng tumaas na creatinine, pamamaga ng katawan, madalas na pag-ihi sa gabi, at mas pagod kaysa dati. Nang ipaliwanag ng doktor ang sanhi, nagulat si Mang Tonyo. Ang kanyang ugali ng maling pagkain ng baboy ang nagpahina ng kanyang mga bato ng mas mabilis. Nakikita ninyo, hindi ito isang pambihirang kaso. Maraming matatanda ang iniisip na masustansiya ang kinakain nila, ngunit sa totoo lang ay hindi sinasadyang sinisira nila ang kanilang mga bato. Gusto kong bigyang diin na ang pagkain ng baboy ay hindi masama, ngunit ang pagkain ng maling bahagi ay mapanganib. Para sa mga may mahinang function ng bato, ang tamang pagpili ang susi upang maprotektahan ang kalusugan. Sa video na ito, malinaw kong ibabahagi ang 3 bahagi ng baboy na napakabuti para sa mga bato. Ang katamtamang pagkain nito ay makakatulong na mapabuti ang paglilinis ng dugo, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at makatulog ng mahimbing hanggang umaga. At ang 3 iba pang bahagi na akala natin ay masustansiya, ngunit sila pala ang nakatagong kaaway na nagpapabilis ng paghina ng bato at nagpapataas ng creatinine ng doble. Tandaan na pakinggan hanggang matapos dahil sa huli ng video ay ibubunyag ko ang isang maliit ngunit napakahalagang tip. Kung regular na susundin, ang mga bato ay makakapahinga at unti-unting gagaling ng walang komplikadong gamot. Kung ito ang unang beses ninyo sa channel na ito, mangyaring pindutin ang subscribe at i-on ang notification bell. Dahil araw-araw ay nagbabahagi ako ng simple, madaling maunawaan na kaalaman sa medisina na makakatulong sa mga matatanda na mamuhay ng malusog at payapa. Unang bahagi, bato ng baboy, pig kidney. Mga minamahal, sa ating kultura, may kasabihan tayo na kung ano ang kinain mo, iyon ang pakinabang mo. Ang mga may mahinang bato ay madalas pinapayuhan na kumain ng bato ng baboy. Hindi aksidente na maraming tradisyonal na gamot at maging mga pagkaing pampalusog ay gumagamit ng bato bilang pangunahing sangkap. Ang bato ng baboy ay may katulad na hugis at istruktura sa bato ng tao at ipinapakita ng modernong medisina ngayon na ang bato ng baboy ay naglalaman ng maraming protina, bitamina A, bitamina B, iron, zinc, at lalo na ang mahahalagang amino acid para sa pagbabagong buhay ng cell at pagpapahusay ng physiological na function. Ang pinakamahalaga, ang bato ng baboy ay itinuturing na isang natural na tonic para sa bato na tumutulong na mapabuti ang pagkapagod, pananakit ng likod, at madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ang mga pamilyar na sintomas ng mga may mahinang function ng bato. Naaalala ko pa si Ka Esther, isang 68 anyos na pasyente mula sa Davao. Umiihi siya sa gabi ng 4 hanggang 5 beses, pagod at pagod sa araw na ayaw niyang gumawa ng kahit ano. Nag-research ang kanyang anak at ipinagluto siya ng lugaw na may bato ng baboy, saluyot
at bigas, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng halos 2 buwan, sinabi ni Ka Esther na mas mahimbing na siyang matulog sa gabi, hindi na masakit ang kanyang likod at mas malakas na siya kaysa dati. Hindi pambihira ang kwentong ito dahil maraming pag-aaral ang nagpakita na ang nutrients sa bato ng baboy ay sumusuporta sa endocrine system, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at nagpapahusay ng urinary system, kaya nagbibigay ginhawa sa mga may mahinang bato. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin na ang bato ng baboy ay mabuti, ngunit hindi ibig sabihin ay maaari kang kumain ng anumang dami. Ang mga may mahinang bato ay dapat kumain ng katamtaman, mga 2 o 3 beses sa isang linggo, bawat pagkain ay 1 o 2 maliliit na bato. Kung kumain ka ng sobra, ang katawan ay maaring labis na makakuha ng kolesterol at purine na nagiging sanhi ng kabaligtaran na epekto at maaaring magpataas ng uric acid at makaapekto sa mga kasukasuan. Paano lutuin ang bato ng baboy upang maging masarap at malusog? Kapag binili, kailangan mong hugasan itong mabuti, tanggalin ang puting lamad at ang puting ugat sa loob upang maalis ang masamang amoy. Maaari itong pakuluan, steam o lutuin sa lugaw na walang gaanong alat. Iwasan ang paggisa sa maraming langis at paggamit ng masyadong maraming maalat na pampalasa. Ipares ito sa saluyot, sibuyas, luya o shiitake mushroom. Ito ay mga pagkain na makakatulong na mapataas ang epekto ng pagpapalakas ng bato at madali ring matunaw. Isang mahalagang punto, huwag kumain ng bato ng baboy kasabay ng iba pang lamang loob tulad ng atay, puso at bituka dahil ito ay magpapataas ng pasanin ng taba at kolesterol. Ang mga may mahinang bato ay nangangailangan ng moderation at pagiging simple sa kanilang dieta. Mga minamahal, minsan sa simpleng hapagkainan ng mga Pilipino ay nakatago ang mahahalagang gamot na ipinasa ng ating mga ninuno sa bawat henerasyon. Kung gagamitin ng tama, ang bato ng baboy ay isang natural na gamot na pampalakas ng bato na makakatulong sa inyo na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mabawasan ang pagkapagod, makatulog ng mahimbing, at mamuhay ng mas masaya at malusog araw-araw. Mga mahal kong kaibigan, gusto kong magtanong, mayroon ba sa inyo na nakakain na ng bato ng baboy para palakasin ang kalusugan? Kung nagamit ninyo na, mangyaring magkomento ng isa sa ibaba dahil ito ang unang bahagi na ibinahagi ko. Ginagawa ko ito upang malaman ko na nakasama pa rin kayo sa akin sa paghahanap ng tamang pagkain upang maprotektahan ang bato. Kung hindi pa ninyo nasubukan, maaari rin kayong mag-iwan ng komento at sabihin na hindi pa nakakain ngunit susubukan upang ang lahat sa ating komunidad ay magbahagi at matuto sa isa't isa. Tandaan, mga minamahal, mag-iwan lamang ng isa at malalaman kong nandito pa rin kayo nakikinig at sumasama sa akin sa bawat hakbang upang mapangalagaan ang ating kalusugan. Ikalawang bahagi, atay ng baboy, pig liver. Mga minamahal, kung ang bato ng baboy ay kilala sa pagpapalakas ng bato, ang atay ng baboy naman ay itinuturing na napakahalagang imbakan ng nutrisyon, lalo na para sa mga may senyales ng mahinang bato, pagkapagod at anemia. Ang atay ng baboy ay naglalaman ng mataas na antas ng iron, vitamina A, vitamina B12 at folic acid. Ito ay mahahalagang sustansya para sa pagbuo ng dugo na tumutulong sa katawan na maiwasan ang anemia, isang karaniwang komplikasyon sa mga may mahinang bato dahil kapag humina ang bato, bumababa rin ang kakayahan nitong gumawa ng erythropoietin, ang hormone na nagpapasigla sa produksyon ng red blood cell. Maraming pag-aaral sa medisina ang nagpakita na ang tamang pagkain ng atay ng baboy ay makakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, palakasin ang dugo, mapabuti ang paningin at mabawasan ang pagkapagod. Lalo na, ang vitamina A sa atay ng baboy ay may epekto sa pagprotekta sa retina at paningin sa gabi, isang bagay na madalas reklamo ng maraming matatanda. Naaalala ko si Aling Nena, isang 70 anyos
mula sa Batangas na nagpakonsulta sa kalagayang maputla, madalas na nahihilo at hirap matulog dahil sa madalas na pagbangon upang umihi. Matapos maturuan, sinimulan ni Aling Nena na isama ang atay ng baboy sa kanyang dieta. Niluto ito bilang lugaw na may atay ng baboy, dahon ng malunggay at bigas, 1 o 2 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng halos 2 buwan, naramdaman ni Aling Nena na mas malakas siya, hindi na nahihilo at mas malalim ang kanyang tulog. Sinabi niya, ang pagkain ng atay ng baboy ay hindi lamang nakatulong sa akin na magkaroon ng mas maraming dugo, kundi ginawa rin nitong malusog ang aking balat at ang aking espiritu ay gumaan. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Ang atay ay ang organ ng baboy na sumasala ng lason. Kaya kapag kumakain ng atay ng baboy, kailangan ninyong maging maingat sa malinis na pinagmulan at ligtas na pagluluto. Bumili lamang ng atay mula sa malulusog na baboy na may malinaw na pinagmulan. Iwasan ang pagbili sa mga lugar na hindi sigurado ang kalinisan. Ilang paalala kapag kumakain ng atay ng baboy para sa mga may mahinang bato. Kumain lamang ng 1 o 2 beses sa isang linggo. Bawat pagkain ay humigit kumulang 50 gramo. Huwag masyadong igisa sa maraming langis. Mas mainam na pakuluan, steam, o lutuin sa lugaw. Ipares ito sa berdeng gulay, lalo na ang mustasa, malunggay, carrots, upang balansehin ang nutrisyon at tulungan ang panunaw. Huwag kailanman kumain ng hilaw o hindi ganap na lutong atay ng baboy dahil madali itong kapitan ng parasito at bakterya. Isa pang punto na dapat tandaan, dahil ang atay ng baboy ay mayaman sa kolesterol, ang mga may mataas na kolesterol sa dugo o sakit sa puso ay dapat kumain ng limitado, hindi dapat labis. Mga minamahal, sa pang-araw-araw na dieta, ang atay ng baboy ay tulad ng isang mahimalang gamot na pampalakas ng dugo na tumutulong sa mga may mahinang bato na malampasan ang anemia, mapabuti ang pangkalahatang kalusugan, magkaroon ng malusog na kutis, at maging masigla. Ito ang dahilan kung bakit, noon pa man, madalas isama ng ating mga ninuno ang atay ng baboy sa pagkain ng mga may sakit. Itinuturing itong pagkain at gamot ng sabay. Mga kaibigan, gusto kong magtanong, mayroon ba sa inyo ang nakakain na ng atay ng baboy para palakasin ang kalusugan? Kung nagamit ninyo na, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba dahil ito ang pangalawang bahagi sa listahan na ibinabahagi ko. Kaya malalaman kong nakasama pa rin kayo sa akin at upang makita at matuto ang iba mula sa inyong praktikal na karanasan. Kung hindi pa ninyo nasubukan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong damdamin. Ito ay makakatulong sa atin na magkaroon ng isang komunidad na magkakasama na nagpoprotekta sa kalusugan, lalo na ang mga may mahinang bato, pagkapagod, o hirap matulog sa gabi. Ikatlong bahagi, buto ng baboy, pig bones. Mga minamahal, pagdating sa mga pagkaing pampalusog para sa bato, mayroong isang sangkap na napakapamilyar sa halos lahat ng kusina ng pamilyang Pilipino at iyon ay ang buto ng baboy. Marahil ay pamilyar na kayo sa mga masarap at matamis na sopas na nilaga na may buto na madalas lutuin kasama ng iba't ibang gulay. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang buto ng baboy ay hindi lamang sangkap na lumilikha ng natural na tamis sa pagkain, kundi isa rin sa mga pagkain na may mataas na nutritional value, lalo na para sa mga may mahinang bato. Ang buto ng baboy ay naglalaman ng maraming collagen, calcium, phosphorus, glucosamine, at chondroitin. Ito ay mahahalagang sustansya para sa pagprotekta sa skeletal system, pagpapalusog sa cartilage, at pagpapalakas ng mga daluyan ng dugo at pagsuporta sa matatag na paggana ng bato. Kapag matagal na niluluto, ang mga sustansyang ito ay ilalabas sa sabaw na bumubuo ng isang natural at madaling makuha na suplemento para sa katawan, lalo na sa mga matatanda. Ang espesyal na bagay ay ang collagen at amino acid mula sa buto ng baboy
ay makakatulong na mabawasan ang pagkapagod, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at suportahan ang proseso ng pagbabagong buhay ng sel sa bato. Ang mga may mahinang bato ay madalas na umiihi sa gabi, pagod at sumasakit ang likod. Kung regular at tama silang bibigyan ng nutrients mula sa sabaw ng buto ng baboy, mararamdaman nilang mas malakas ang kanilang katawan at hindi gaanong pagod. Bilang karagdagan, ang calcium at phosphorus sa buto ay tumutulong na maiwasan ang osteoporosis at mabawasan ang panganib ng pananakit ng likod at pananakit ng tuhod. Ito ang mga sintomas na madalas nakasama ng mahinang bato sa mga matatanda. Kaya isang mangkok lamang ng sopas ng buto ng baboy na nilaga na may gulay at makakakuha kayo ng nutrients para sa buto at kasukasuan at susuportahan din ang bato at puso. Gayunpaman, may isang bagay akong gustong paalala. Kapag nagluluto ng buto ng baboy, dapat ninyong hugasan ito ng mabilis sa kumukulong tubig upang maalis ang dumi. Pagkatapos ay lutuin ito ng hindi bababa sa 2,003 oras upang maipalabas ang pinakamaraming nutrients mula sa buto. Maaari rin kayong magluto ng buto kasama ng iba't ibang gulay tulad ng carrots, labanos, kalabasa, matamis na mais, na hindi lamang nagpapamis ng natural sa sopas, kundi nagpapataas din ng bitamina at fiber na mabuti para sa panunaw. Ngunit, huwag kumain ng masyadong maraming taba sa sabaw ng buto dahil ang saturated fat ay maaaring magpataas ng kolesterol na nakakasama sa puso. Pinakamainam na tanggalin ang mantika na lumulutang sa ibabaw upang ang sopas ay maging magaan at masustansiya. Nakikita ninyo, isang simpleng sangkap tulad ng buto ng baboy, kung gagamitin ng tama, ay maaaring maging isang mahalagang pagkain para sa kalusugan, lalo na para sa mga may mahinang bato, pananakit ng likod, at pananakit ng tuhod. Mga kaibigan, gusto kong magtanong ng totoo. Sa mga pagkaing madalas ninyong lutuin sa bahay, mayroon ba sa inyo na madalas magluto ng nilagang buto ng baboy? Kung mayroon, mangyaring magkomento ng 3 sa ibaba dahil ito ang pangatlong bahagi na ibinabahagi ko. Gusto kong makita na nakasama pa rin kayo sa akin at upang malaman na ang masustansiyang pagkain na ito ay bahagi na ng hapagkainan ng inyong pamilya. Mga minamahal, kaya natapos na nating suriin ang 3 bahagi ng baboy na napakabuti para sa mahinang bato, nagpapabuti ng kalusugan at nagpapalusog sa katawan, ang bato ng baboy, atay ng baboy, at buto ng baboy. Kung gagamitin ng tama, ang mga simpleng pagkaing ito ay nagiging mahahalagang gamot sa loob mismo ng kusina ng inyong pamilya. Ngunit mga minamahal, may kasabihan ang ating mga ninuno na ang gamot na inumin ng mali ay nagiging lason. Bukod sa mga bahagi na napakabuti para sa bato, mayroon ding mga bahagi ng baboy na tila masarap at masustansiya, ngunit sa totoo lang ay isang pasanin para sa bato, lalo na para sa mga may mataas na creatinine o problema sa bato. Kapag kumain lamang ng mali o kumain ng sobra sa mga bahaging ito, ang ating mga bato ay labis na magtatrabaho na magreresulta sa pamamaga, pagkapagod, madalas na pag-ihi sa gabi, at maaaring lumala pa ang sakit sa bato. Kaya, ano ang mga bahaging iyon? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang 3 bahagi ng baboy na dapat iwasan ng mga may mahinang bato o kidney failure. Manatili kayo dahil ito ang pinakamahalagang babala na makakatulong sa inyo na maiwasan ang mga pagkakamali sa pang-araw-araw na pagkain. Una, utak ng baboy, pig brain. Masarap ngunit kaaway ng mahinang bato. Mga minamahal, sigurado akong marami sa inyo ang nakarinig na ng kasabihang kung ano ang kinain mo, iyon ang pakinabang mo. Kaya naman, marami ang naniniwala na ang pagkain ng utak ng baboy ay nakakabuti sa utak, nakakatulong para maging matalino at mapabuti ang memorya. May mga pamilya pa nga na regular na nagluluto ng lugaw na may utak ng baboy para sa mga bata o matatanda upang palakasin sila. Ngunit ano ang totoo? Lalo na para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine, ang utak ng baboy
ay isa sa mga pagkain na dapat iwasan. Ayon sa pagsusuri ng National Nutrition Council, sa 100 gramo ng utak ng baboy ay naglalaman ng mahigit 2,000 milligrams ng kolesterol. Ibig sabihin ay halos 8 hanggang 10 beses ang pangangailangan sa kolesterol ng katawan sa isang araw. Napakataas din ng saturated fat nito, ngunit napakababa ng protina, ang sangkap na kailangan natin para sa pagpapalakas ng kalamnan. Ibig sabihin, ang pagkain ng utak ng baboy ay hindi masustansiya tulad ng iniisip ng marami, ngunit nagpapataas lamang ito ng napakalaking dami ng kolesterol sa katawan. Para sa mga may mahinang bato, ito ay dobleng dagok. Una, ang mataas na kolesterol ay nagdudulot ng arteriosclerosis na humahadlang sa daloy ng dugo sa bato. Pangalawa, ang saturated fat ay nagpapahirap sa bato sa pagsasala na sa kalaunan ay humahantong sa pagbaba ng function. Pangatlo, ang utak ng baboy ay halos walang epekto sa pagpapabuti ng memorya. Sa halip ay madali itong magpataas ng kolesterol sa dugo at high blood pressure na nagpapataas ng panganib ng stroke. Isang totoong kwento, si Mang Jose, 55 taong gulang mula sa Laguna, ay gustong-gusto ang lugaw na may utak ng baboy tuwing umaga. Pagkalipas ng ilang panahon, naramdaman niya ang pagkapagod, bahagyang pamamaga sa binti, at madalas na pag-ihi sa gabi. Nang magpakonsulta siya, sinabi ng doktor na tumaas ang creatinine ni Mang Jose at lumampas na sa normal ang kolesterol sa dugo. Ipinaliwanag ng doktor na ang ugali ng regular na pagkain ng utak ng baboy ay isa sa mga sanhi ng mabilis na paghina ng kanyang bato. Matapos ihinto ni Mang Jose ang pagkain ng utak ng baboy at lumipat sa isang magaan na dieta, maraming berdeng gulay at mababang kolesterol, bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. Kaya, kailangan ninyong tandaan, ang mga may mahinang bato, mataas na kolesterol at mataas na taba sa dugo ay dapat iwasan ang pagkain ng utak ng baboy. Para sa mga malusog, dapat ding kumain ng napakalimitado, 1 o 2 beses sa isang buwan at hindi para sa matatanda o bata. Kung gusto ninyong palakasin ang utak, palitan ito ng mga isdang dagat na may omega-3, walnuts, almonds, na mabuti para sa memorya at ligtas para sa bato. Mga minamahal, gusto kong magtanong ng totoo, mayroon ba sa inyo ang nagpapanatili pa rin ng ugali ng pagkain ng lugaw na may utak ng baboy o madalas na nagluluto nito para sa mga anak at apo sa bahay? Kung nakakain na kayo, magkomento ng 4 sa ibaba upang malaman ko at huwag kalimutang ibahagi ang inyong damdamin upang makita ng lahat. Babasahin ko ang lahat ng komento at pipiliin ang mga pinakatotoong kwento upang ibahagi sa susunod na video. Ikalawa, bituka ng baboy, pig intestines. Masarap ngunit pasanin sa mahinang bato. Mga minamahal, pagdating sa bituka ng baboy, sigurado akong marami sa inyo ang nakatikim na nito sa iba't ibang lutong Pinoy, mula sa sisig, chicharon bulaklak, hanggang sa masarap na lugaw na may laman tuwing umaga. Kailangan nating aminin na ang malinamnam, malutong na bituka ay napakahirap iwasan kapag nasanay na ang panlasa. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa likod ng kaakit-akit na lasa ay nakatago ang isang malaking panganib sa kalusugan ng bato, lalo na para sa mga may mataas na creatinine at mahinang bato. Ayon sa nutritional analysis, ang bituka ng baboy ay naglalaman ng maraming saturated fat at masamang kolesterol. Ito ang mga tahimik na kaaway na nagpapataas ng panganib ng arteriosclerosis, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato. Kapag hindi nakakakuha ng sapat na dugo ang bato, mabilis na humihina ang function ng pagsasala at paglilinis. Hindi lamang iyan, ang bituka ng baboy ay ang huling bahagi ng digestive system, kung saan natitipon ang maraming dumi, bakterya at parasito. Kahit na nahugasan na ng maigi at pinakuluan pa, mataas pa rin ang panganib ng impeksyon. Para sa mga may mahinang bato, ang immune system ay humina na, kaya ang pagkain ng bituka ng baboy ay parang nag-aanyaya ng bakterya sa katawan.
Ito ay maaaring humantong sa gastrointestinal infections, food poisoning, at maging sa blood infection kung malala. Isang tipikal na kaso, si Aling Elsa, 59 taong gulang, mula sa Manila, ay may ugali ng pagkain ng lugaw na may laman 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan, pagkapagod, at maraming bula sa kanyang ihi. Nang magpakonsulta siya, sinabi ng doktor na tumaas ang creatinine ni Aling Elsa at may kasama pang urinary tract inflammation dahil sa impeksyon ng bakterya. Matapos malaman, ang sanhi ay ang regular na ugali ng pagkain ng bituka ng baboy. Kaya inutusan siya ng doktor na ganap na ihinto ang pagkaing ito at lumipat sa pagkain ng isda, lean meat, at berdeng gulay upang protektahan ang kanyang bato. Kaya pinapayuhan ko kayo, ang mga may mahinang bato, madalas na pag-ihi sa gabi, at mataas na creatinine, ay dapat iwasan ang pagkain ng bituka ng baboy. Ang mga malusog, kung kakain man, ay dapat kumain ng napakakonti at paminsan-minsan lamang. Ngunit tandaan na linisin itong maigi, hugasan ng asin, kalamansi, suka, at lutuin ng ganap. Kung gusto ninyong humanap ng alternatibong pagkain na masarap at ligtas para sa bato, pumili ng lean fish, chicken breast, o iba't ibang uri ng beans at nuts. Ang mga ito ay mayaman sa magandang protina, madaling matunaw, at hindi nagpapabigat sa bato. Mga minamahal, gusto kong magtanong ng totoo. Mayroon pa ba sa inyo ang mahilig kumain ng lugaw na may laman, sisig, o chicharon bulaklak? Kung nakakain na kayo ng bituka ng baboy, magkomento ng 5 sa ibaba upang malaman ko. At ibahagi ninyo na rin ang inyong damdamin pagkatapos kumain upang malaman ko kung ilan sa inyo ang nakasama ko hanggang dito. Ikatlo, balat ng baboy, pig, skin. Masarap at malutong ngunit nagpapapagod sa bato. Mga minamahal, pagdating sa balat ng baboy, sigurado akong marami sa atin ang nakakain na nito sa iba't ibang paraan ng pagluluto. May chicharon, adobong balat ng baboy, o maging sa mga lutong pang fiesta. Sa unang tingin, ang balat ng baboy ay tila masustansiya, mura, madaling bilhin, at madaling lutuin. Ngunit para sa mga may problema sa bato, ito ay isang mapanganib na bitag ng nutrisyon. Sa simula, iniisip ng marami na ang balat ng baboy ay maraming collagen at makakatulong sa balat na maging makinis at bata. Sa katotohanan, ang dami ng collagen sa balat ng baboy ay napakahirap maabsorb ng katawan, lalo na sa mga matatanda na may mahinang digestive system. Ang labis na pagkain ng balat ng baboy ay hindi lamang walang benepisyo sa balat, kundi nagdudulot din ng indigestion, bloatedness, at constipation. Higit sa lahat, ang balat ng baboy ay naglalaman ng mataas na taba at mababang nutritional value. Ito ay uri ng pagkain na maraming calories. Ibig sabihin ay nagpapataas lamang ng taba at hindi nagbibigay ng maraming mahahalagang bitamina o mineral. Ang mga may mahinang bato na regular na kumakain ng balat ng baboy ay haharap sa panganib ng pagtaas ng kolesterol sa dugo, pagtaas ng masamang kolesterol na nagbabara sa mga daluyan ng dugo na nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato. Ang bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang salain ang labis na taba na nagpapahina pa lalo sa humina ng function ng pagsasala. Ang akumulasyon ng toxins dahil sa mahinang panunaw ay humahantong sa breakouts, pagkapagod, insomnia, at madalas na pag-ihi sa gabi. Isang totoong kaso, si Mang Cardo, aping 14 taong gulang mula sa Pampanga, ay mahilig sa chicharon. Bawat linggo ay kumakain siya ng ilang beses kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit pagkalipas lamang ng 1 taon, nagsimula siyang makaramdam ng madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod, at lumalaki ang kanyang tiyan. Nang magpakonsulta siya, sinabi ng doktor na tumaas ang creatinine ni Mang Cardo, lumampas sa normal ang kolesterol sa dugo, at ang kanyang bato ay labis na nagtatrabaho. Inutusan ng doktor na ganap na ihinto ni Mang Cardo ang chicharon at palitan ito ng isda, berdeng gulay, at beans
upang maging masarap at mabuti para sa bato. Kaya't ipinapayo ko, kung kayo ay may mahinang bato, madalas na umiihi sa gabi, at mataas ang creatinine, iwasan ang balat ng baboy. Kung kayo ay malusog pa, kumain lamang ng napakakonti at hindi madalas. Sa halip na pumili ng balat ng baboy para sa collagen, maaari kayong kumain ng salmon, avocado, o iba't ibang prutas na mayaman sa bitamina C. Iyon ang mga pinagmumulan ng nutrisyon na tumutulong sa katawan na gumawa ng natural na collagen ng ligtas at epektibo. Mga kaibigan, gusto kong magtanong, mayroon ba sa inyo ang mahilig kumain ng chicharon o lutong balat ng baboy? Kung nakakain na kayo, magkomento ng 6 sa ibaba upang malaman ko. At ibahagi ninyo na rin ang inyong damdamin pagkatapos kumain upang malaman kung mayroong katulad ni Mang Cardo sa kuwento ko kanina. Mga minamahal, natapos na nating suriin ng malinaw ang 3 napakapanganib na bahagi ng baboy na dapat iwasan ng mga may mahinang bato at mataas na creatinine. Ang utak ng baboy, bituka ng baboy, at balat ng baboy. Ito ay lahat ng pagkaing madalas gamitin ng maraming Pilipino noon pa man, ngunit sa katotohanan ay nagtatago ng malaking panganib sa kalusugan ng bato. Ngunit alam kong para sa maraming pamilya, ang baboy ay halos isang hindi maiiwasang pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan. Ang tanong ay, kung kakain pa rin ng baboy, paano ito kakainin ng ligtas nang hindi nakakapinsala sa bato? Ito ang dahilan kung bakit, pagkatapos nito, gusto kong anyayahan kayong lumipat sa bonus na bahagi, mahahalagang paalala kapag kumakain ng baboy. Sa bahaging ito, ibabahagi ko ang mga simple ngunit napakahalagang prinsipyo mula sa pagpili ng karne, pagluluto, hanggang sa tamang serving size para sa mga matatanda at may mahinang bato. Tandaan na sundin ng maigi dahil sa kaunting pagbabago lamang sa pang-araw-araw na gawi sa pagkain, ang ating mga bato ay mas mapoprotektahan. Bonus, mga paalala kapag kumakain ng baboy. Mga minamahal, sa puntong ito, sigurado akong marami ang magtataka kaya dapat ba tayong kumain ng baboy? Ang sagot ko ay, maaari kayong kumain, ngunit kailangan itong kainin ng tama at sa tamang dami. Ang baboy ay nananatiling pamilyar na pinagmumulan ng pagkain, abot kaya, at mayaman sa nutrisyon. Kailangan lamang ng tamang pagsasaayos upang maging masarap at ligtas para sa kalusugan ng bato. Ang unang bagay na gusto kong paalala sa inyo ay kumain ng sapat. Ang mga matatanda, lalo na ang mga may humina na function ng bato, ay dapat kumain lamang ng humigit kumulang 15 hanggang 10 gramo ng lean meat bawat araw. Ibig sabihin ay kasing laki lamang ng maliit na kamao. Sa isang linggo, maaari tayong kumain ng baboy ng halos 2 hanggang 3 beses lamang. Ang iba ay dapat palitan ng isda, itlog, tofu, o iba't ibang uri ng beans. Ang pagkain ng iba-iba ay hindi lamang pumipigil sa bato na magtrabaho ng labis, kundi nagbibigay din ng iba't ibang grupo ng nutrients. Ikalawa, iwasan ang asin at maalat na pampalasa. Alam kong mara-trimming mahilig sa maalat na pagkain, at kung hindi maalat ay pakiramdam nila ay matabang. Ngunit ang maalat na pagkain ay kaaway ng mga may sakit sa bato. Kapag naglalagay tayo ng napakaraming asin, patis, MSG, at seasoning, tataas ang presyon ng dugo. Madaling manatili ang tubig sa katawan na nagiging sanhi ng pamamaga. Sa kalaunan, ang mahina ng bato ay mas mapapagod pa. Kaya, sanayin ang inyong sarili na gumamit ng kaunting asin at gumamit ng gulay upang mapataas ang natural na tamis. Mas madali itong kainin. Ikatlo, bigyang pansin ang paraan ng pagluluto. Ang pinakuluang baboy, steamed o niluto sa sopas ay mas magaan at madaling matunaw kaysa sa pritong baboy na may maraming langis. Dapat din ninyong iwasan ang mga processed meat tulad ng longganisa, hotdog, at tocino. Ang mga ito ay tila masarap, ngunit naglalaman ng maraming asin at preservatives. Ang labis na pagkain nito ay parang tahimik na sumisira sa bato. Bilang karagdagan, ang pagsasama ng berdeng gulay sa bawat pagkain ay napakahalaga. Ang pinakuluang gulay, sopas ng kalabasa,
sopas ng mustasa, carrots o cauliflower ay mayaman sa fiber at tumutulong sa panunaw at nagbabalanse rin ng protina mula sa karne. Ang isang pagkain na may karne at gulay ay magpapagaan ng husto sa pasani ng bato. Panghuli, uminom ng tubig ng tama. Ang mga may mahinang bato ay hindi dapat uminom ng masyadong maraming tubig, ngunit hindi rin dapat kulangin sa tubig. Sundin ang payo ng doktor. Hatiin ang pag-inom ng tubig sa maraming beses sa isang araw at tandaan na huwag uminom ng masyadong marami sa gabi upang maiwasan ang paggising para umihi at magambala ang tulog. Nakikita ninyo, ang pagkain ng baboy ay hindi masama. Nagiging problema lamang ito kung kakainin natin ng mali. Kung isa sa ayos, kakainin sa tamang dami, sa tamang paraan, dagdagan ng berdeng gulay, bawasan ang pampalasa. Ang baboy ay nananatiling isang mahalagang pinagmumulan ng nutrisyon para sa atin kahit na humina na ang bato. Mga minamahal, kaya ngayon ay natapos na nating ang isang napakahalagang paglalakbay. Nalaman natin ang tatlong bahagi ng baboy na napakabuti para sa mahinang bato at nalaman din ang tatlong bahagi na dapat iwasan kasama ang mga paalala sa pang-araw-araw na pagkain. Naniniwala ako na kung susundin ninyo ang maliliit na bagay na ito, ang kalusugan ng inyong bato ay unti-unting bubuti. Makakaramdam kayo ng mas mahimbing na tulog, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, magiging magaan ang katawan, at magiging mas masaya ang isip. Hindi kailangan ng malalaking bagay para sa kalusugan, mga minamahal. Minsan, ang maliliit na pagbabago lamang sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring makapagligtas ng isang buong buhay. Alam kong maraming nakikinig sa video na ito ang maaaring pagod at nag-aalala sa kanilang sakit. Ngunit gusto kong ipaalaala sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Milyon-milyong tao sa labas ang nasa paglalakbay din ng pangangalaga sa kalusugan ng bato tulad ninyo. At ako, ang inyong kasama sa paglalakbay na ito, ay laging nandito upang magbahagi ng bawat maliit na kaalaman, bawat pamilyar na kwento upang magkasama tayong matapos ang paglalakbay. Kung nakapanood na kayo hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng komento. Kahit sabihin lamang na nakinig na ako, ay sapat na upang malaman kong kasama ko pa rin kayo at upang magkaroon ako ng mas maraming motibasyon na gumawa ng mas maraming kapaki-pakinabang na video. At mga minamahal, kung ito ang unang beses ninyo sa channel, mangyaring pindutin ang subscribe button dahil sa mga susunod na video. Patuloy akong magbabahagi ng iba pang mahahalagang tips, hindi lamang upang protektahan ang bato, kundi upang panatilihing malusog ang buong katawan, mabuhay ng masaya, at mahaba ang buhay, kasama ang mga anak at apo. Tandaan, mga minamahal, tamang pagkain, sapat na ehersisyo, at pagpapanatili ng optimistikong isip, iyan ang gintong susi upang malampasan ang sakit. Nais ko kayong lahat ng malusog, masaya, at magkita-kita tayo sa susunod na video.